Okay, magandang gabi po sa ating lahat. Tayo po ako po si Pastor Along Patungan from Faith Baptist Church, Alanday, Marikina. At tayo po ay mag-aaral na ito yung pinakamagandang gagawin po natin sa Panginoon. Amen. Ay ang paglilingkod sa Kanya. Sa ating tema na Obtain Your Crown. So tayo po ay tatayo, kayo po ay tatayo, hilingan ko po kayo. At kung kayo may Bible, much better. Amen. No? Kung ikaw ay ligtas na anak ng Diyos, kailangan may Bible ka. No? Kailangan mayroon tayong disiplina sa ating katawan para ma-obtain natin yung crown. No? Hindi tayo magkakaroon ng crown kung wala tayong disiplina sa ating sarili na hindi natin dinadala yung Bible natin. No? Tandaan po natin, nandiyan po sa ating pag-aaralan ng disiplina. Kain po natin ang 1 Corinthians chapter 9. Verse number, dito tayo sa 19. 1 Corinthians chapter 9, verse 19. Amen. Sorry. Okay, verse 19. Okay. Tayo natin sabay-sabay, mga kapatid. 1 Corinthians chapter 9, verse number 19, down to verse number 27. Pero ang pinaka-key verse na ating makikita dyan sa verse 25. Amen. So basahin natin na sabay-sabay. Ready, begin. For though I be free from all men, yet have I made myself servant unto all, that I may gain the more. And unto the Jews I became as a Jew, that I might gain to the Jews them that are under the law, as under the law, that I might gain them that are under the law. To them that are without law, as without law, being not without law to God, but under the law of Christ, that I might gain them that are without law. To the weak became I as weak, that I might gain the weak. I make all things to all men, that I might provide all things save some. And this I do for the gospel's sake, that I might be partaker thereof all with you. Knowing not that they which run the race must one hope, but one receiveth the prize, so run that ye may obtain. And every man that striveth for the mastery is separate from all things. Now he will obtain the uncorruptible crown, but we are uncorruptible. I therefore so run, not as a certainty, so fight I, not as one that beateth the air, but I keep under my body and bring it into subjection, lest that my enemies, when I am preached to others, I myself shall cast away. Ay ito'y manalangin, mapagpalang Diyos amang banal na nasa langit, makapangyarihan sa lahat. Diyos banal na Espiritu, kayo po ang mangusap sa bawat sa pusa amin. Ikaw ang siyang magbigay ng wisdom and knowledge and understanding, Panginoon, mula sa inyong mga salita. At dalangin po namin, Panginoon, yung mga angkop, yung mga panghihina sa aming mga katawan, Panginoon, yung mga excuses ng bawat isa, kayo po ang siyang kikilos, Panginoon. Ito po ay hindi manaig, bagkos ang manaig, Panginoon. Ikaw, Panginoon, nasa aming puso at nasa aming buhay. Pagpalain niyo po ang bawat isa ng mga salita sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Please be seated, mga kapatid. Okay, magandang gabi po muli. Ano po ang tema ng ating pong youth camp? Okay, obtain your crown. Amen. Alam niyo po anong sabi diyan sa 1 Corinthians chapter 9?
Yung ating key verse, nasa verse 25. Take note. And every man that striveth for the mastery It's temperate. is temperate. Alam niyo po ba yung temperate? Kapatensya. Disiplina. Amen. Tingnan niyo po And every man that striveth for the mastery, no, ito yung hinalin tulad sa atleta. Pag may disiplina ang mga atleta, sila ay nagkakaroon ng reward. Sa kanilang pagtagpo, no, meron silang running to win for the prize. Ganun din po sa buhay ng Kristiyano, mga kapatid. Hindi tayo magkakaroon ng crown kung tayo ay hinto sa ating takbuhan sa ating buhay Kristiyano. Amen. Ako ba niyo pong punto? Kung ikaw, kapatid, sa gabi nito, tutulog-tulog ka dyan, Great. no? Pay attention dapat. Meron kang takbuhin sa iyong buhay. Amen. Kung ikaw ay inaantok, labanan mo sa biyaya at tulong ng Panginoon. Amen. No, labanan natin. Pare-pares tayo pagod. Naantok. Pero mayroon tayong gustong marating at mabot yung crown ng Panginoon. Okay? Kaya yung temperate na basa po natin, ano sabi? Sumunod na passage. No, makita niyo po, in all things. Kapatid, in all things, sa lahat ng bagay, disiplina ang gustong ibigay ng Panginoon sa iyo at sa bawat isa sa atin, na bawat tayo ay may disiplina sa ating sarili. Amen. Nakita niyo po yung ginagawa po ng facilitate, yung namumuna po sa inyo dito. Ang ganda po, may disiplina po kayo. May oras. Amen. Pag wala po kayo dito sa oras na pupunta kayo, pero nakita niyo, may disiplina kayo. At gusto niyo, maabot yung crown. In all things. Sa lahat ng bagay. Great. No? Kahit pagod kayo, pero yung iba nagtatakbuhan. No? Ang sabi ko nga, lalagyan ng uling sa diba? Sa noo. Yung iba nalagyan. No? Yung iba naman talagang nagpurso. No? Yun yung ibig sabihin ng disiplina. Kaya pamagat po ng aking tema, mga kapatid, pasin po natin. No? Running to win the disciplined life. Sa pagtakbo ng ating buhay Kristiyano, alam naman natin yung pagtakbo ng mga atleta, sila tumatakbo na hindi nagsasayang ng oras. Amen. Hindi tayo nagsasayang ng oras din sa ating buhay Kristiyano. Tama. No? Maaga tayong pumunta dito. No? Gusto natin magkaroon ng fellowship, Amen. matuto ng salita ng Panginoon, lumago sa salita ng Panginoon. Marami tayong madala pag uwi natin mula sa salita ng Diyos. Yan ay tagumpay natin. Great. Tagumpay mo at tagumpay ko. Kaya tumatakbo tayo katulad ng atleta, mga kapatid. Patunay na ikaw at ako may disiplina. Pero kung ikaw naging pabaya, no? Sa iyong buhay Kristiyano, hindi mo ma-obtain yung crown sa judgment seat of Christ. Amen. Alam niyo po ba yung crown na binibigay po dyan? Incorruptible crown. Amen. Ako niyo po, yan po ay incorruptible crown. Anong ibig sabihin ng incorruptible crown? Doon sa mga faithful, no? Meaning, ang incorruptible crown, ito po ay yung mga tapat na nagbigay ng kanilang buhay sa paglilingkod sa Panginoon sa kanilang takbuhin, sa kanilang buhay Kristiyano. No? Kaya ang bawat isa sa atin may takbuhin sa ating buhay at mayroong disiplinang nakalaan. No? Mayroong disiplina tayong gagawin. Kasi kung wala tayong disiplina, yung temperate na sinasabi ng verse 25, in all things, na hindi natin to binibigyang pansin, wala tayong makukuhang crown pagdating sa judgment seat of Christ. Kaya ang susi, mga kapatid, ay disiplina. Amen. No?
sa lahat ng bagay natin dapat ginagawa sa ating buhay Kristiyano, disiplina. Amen. Disiplina pagka kumakain, kailangan yung tama lang. Tama. Baka sumobra naman yung pagkain mo sa pagkain, magkakasakit ka. Yung patio. No? Preach. Disiplina rin pag ikaw ay meron ka ng nililigawan. Preach on. Kailangan nagpapaalam sa pastor. Amen. At kung ikaw naman ay talagang pwede na talagang maligaw, Amen. nasa tamang panahon at tamang edad. At unang-una pinag-pray mo sa Panginoon na i-preserve kayong dalawa. Okay? May disiplina sa buhay natin. No? Katulad po ng ginagawa rin po ng makita po natin ang disiplina po natin na makikita po dito. Anyway, di bali, meron din po akong kopya, no? Wala po yan. Meron po? Okay. So, meron po. So, dito makita po natin yung introduction based on 1 Corinthians chapter 9, verse 24 hanggang 27. Christian discipline is in the intentional self-control training of one's life. Like to an athlete, to advance the gospel, avoid spiritual disqualification. Diba? Yung mga atleta, sila po ay lumalaban sa mga labanan na ayaw nila ma-disqualify. Amen. May labanan po sa mga atleta eh. Sino ba mga naging atleta dito? Ayun, may taas. So, ibig sabihin, no? Meron po silang na-experience na pag sila po ay lumaban sa halimbawa, marathon, takbuhan, meron po mga rules and regulation. Tama po? Mga patakaran na kailangan nilang gampanan, gawin po ito. Di ba? Pag hindi po nila ito ginawa, ano mangyayari? Madi-disqualified sila. Tanggal. Ha? Amen. So, kailangan po ay maging yung kanilang requirements ay makuha po nila yung requirements ng mga competition. So, makita po natin, number 1, ano ba ang purpose kung bakit sila tumatakbo? Ano ba ang purpose kung bakit ka tumatakbo bilang Kristiyano? So, mayroong similarity yung ang pagtakbo ng mga atleta at pagtakbo natin bilang Kristiyano ay mayroong similarity. Okay? The purposeful race. Sabi ng verse number 24, so run that ye may obtain. Amen. No? Takbo tayo na kailangan hindi ka huminto sa takbuhin that you may attain your goal. No? Preach. Yung iyong target na matapos yung finish line o matapos mo yung takbuhin mo sa buhay mo na Kristiyano. So, kailangan po natin gawin po yan, mga kapatid. So, run that you may obtain. Amen. Eh, ang mahirap, baka hindi ka tumatakbo, no? At madali ka nang huminto. Tumitigil ka na sa buhay mo bilang Kristiyano. Huwag po tayong titigil. Especially nasa inyo kayong mga kabataan, nasa inyo yung lakas. Amen. No? Nasa inyo yung sabi po ang pag-asa ng bayan, sabi, nasa kabataan. Alam niyo po, totoong ang pag-asa ng ay yung kabataan na mayroong pong Panginoon. Amen. Ikaw ang pag-asa ng bayan. Ikaw na may Panginoon. Preach. Kaya kayo po ay ang pag-asa. No? Dahil may Panginoon ka eh. Tumatakbo ka dahil mayroon kang Panginoon at yung Panginoon kasama mo sa pagtakbo mo sa iyong buhay Kristiyano. Amen. Kailangan po natin na mayroon tayong partner sa ating takbuhin. Amen. Hindi natin pwede tayo mag-isa lang. May purpose sa iyong pagtakbo. Bakit ka tumatakbo sa iyong buhay? Dahil para sa Panginoon. Yan ang una mo dapat ilagay sa iyong isip
tumatakbo tayo sa ating buhay dahil sa Panginoon, alang-alang sa Panginoon. Amen. No? Yun yung number one na ating gagawin sa ating buhay Kristiyano. Ikaw at ako ay tatakbo para sa Panginoon. We run for Christ. Right. No? Amen. So run that ye may obtain. Makita po natin, kung inyong mapapansin, meron pong isang labanan sa Barcelona. Siya po ay tumakbo, pero siya po ay na-aksidente. No? Hindi ko lang po matandaan kung kailan po ito, pero nung ito po ay nangyari sa Barcelona Olympic, siya po ay na-aksidente, naabutan na siya ng kanyang mga kalaban, pero alam niyo po, nung siya'y bumangon, hindi siya tumigil. Hindi siya uminto. No? Hindi siya nag-give up. Ang ginawa po niya, kahit po siya ay nasaktan, kahit po siya ay kahit po siya na-disgrasya, kumikilos pa rin siya, nag-forward pa rin siya, at merong isang tao sa taas, nakita po siya, at yung nakakita, yung tumitingin sa kanya, yung tatay niya. Yung tatay niya. At yung tatay na yun, unti-unting bumaba, para tulungan yung kanyang anak na nandisgrasya. At inalalayan po yung nadabang atleta na yun sa takbuhin para alalayan niya yung anak niya at makatapos sila sa finish line. Alam niyo po, yun po ay illustration na pag tayo po ay nadapa sa ating buhay Kristiyano, Amen. ang Panginoon umaalalay sa iyo. Meron tayong sa buhay natin, may mga pagsubok. Pero ang Panginoon nandiyan para tumulong sa iyo. Amen. Sa atin. So run that ye may obtain. No? Kailangan po natin ang tulong ng ating Panginoon. Okay? May purpose kung bakit ikaw at ako ay tumatakbo sa buhay Kristiyano natin. Amen. Kaya huwag po nating hayaan itong buhay mo at ang buhay ko sa gabi ito ay hindi mawala yung iyong pagtakbo at mawala yung pagdidisiplina mo sa iyong buhay o sa iyong katawan. No? Para ma-obtain mo yung crown, hindi dapat mawala po yan. Yung takbo mo na mayroong kang focus, walang iba ang Panginoon at disiplina sa katawan mo. No? To obtain your crown, you must discipline yourself. No? And focus yourself for the Lord. Okay? So tayo po ay sumunod. Okay. So point number 1, makita natin the purposeful race. Okay? Then number 2, the strict training. Alam niyo po, ang training po ng mga atleta, mahirap. Dahil. No? Kahit hindi ako naging atleta, nakikita ko sa mga napapanood ko sa TV at minsan sa mga nagano sa mga gym. No? Yung mga nagsitaas, alam po rin po nila yan. So meron ding tinatawag na yung strict, no? Yung tinatawag na training ground. Ito yung, alam niyo po ba kung bakit tayo may youth camp ngayon? Tinitrain tayo ng Panginoon. Kayo especially. Amen. Tinitrain kayo ng Panginoon para magamit kayo ng Panginoon sa mga susunod, no? Na mga activities ng Panginoon. Tinitrain kayo sa mga ganitong pagkakataon kung bakit kayo nandito, dinala kayo ng Panginoon. May plano ng Panginoon sa inyo, tinitrain kayo para sa inyong nga po paglago at magamit kayo sa gawain ng Panginoon. Kaya ito yung training ground nyo, mga young people. No? Naging young people din po ako at nakaka-attend din po ako sa mga ganitong youth camp. No? At ito po ay naging maganda po yung naka-experience kayo na nakapunta kayo sa mga ganitong activities na youth camp para i-train kayo ng Panginoon at yung training na yan ay magamit kayo sa gawain ng Panginoon. Kayo po ay maging magamit-gamit sa kanyang mga gawain. So kailangan po natin magkaroon ng training. No? Tingnan niyo po, bakit tinitrain po yung mga para pag lumaban, ay alam. No?
Halimbawa, sa Bible, pag tungkol sa church namin, nagkakaroon kami ng memorization. No? Yung Sunday, afternoon. So pagka meron pong memorization, no? Meron kang alam sa Bible, may magtanungan sa iyo, alam mong sagutin. Amen. Dahil may alam ka sa Bible. So kailangan meron tayong training. May training ground sa ating buhay Kristiyano. No? Hindi yung pagka merong labanan, hindi ka na-train, no? Wala kang may sasagot. Ano ka na lang, tahimik ka na lang sapagkat wala kang alam doon sa bahagi na yon, no? So kailangan mga young people, magkaroon po tayo ng training, maging stricto tayo sa ating sarili. I-train mo yung sarili mo. Amen. No? I-train natin yung sarili natin. Kailangan po natin yan. Kaya nga yung sinabi po na temperate, may self-control, discipline. Discipline, self-control yung ating buhay. No? Kailangan po natin yan para tayo po ay magkaroon ng crown, ma-obtain natin. Tingnan niyo po, pagka may training ka, may self-control sa iyong sarili, sa iyong buhay, sa lahat ng bagay, no? Basahin natin yung 25. Ano sabi ng verse 25? No? And every man that strives for the mastery is temperate in all things. So makikita po natin dyan mga kapatid sa verse 25, in all things, sa lahat ng bagay, magkaroon tayo ng discipline o self-control, merong training para sa iyo at sa akin, pagdating ng araw, ikaw ay hubog na sa iyong buhay. Amen. Hubog ka na. No? Hinog ka na, hindi na hinog sa pilit. Kaya meron ka ng function. Meron ka ng purpose. Meron ka ng silbi. Amen. Bilang Kristiyano. No? Useful ka na. Hindi ka useless. Iba yung useful sa useless. So kailangan po maging ano po tayo, no? May training ground at may background po tayo, na-train tayo. Meron tayong discipline sa ating buhay, self-control. Kailangan po ng bawat isa po sa atin yan. Lalo na po kayo mga young people. Kung bakit po kayo nandito, ito yung training ground nyo para lalo pa kayong lumago sa pananampalataya po ninyo. No? At para lalo pa kayong gamitin ng Panginoon sa iba't ibang klase ng serbisyo o gawain ng Panginoon. Amen? Marami pong ministry, no? Marami pong ministry sa Panginoon. At kayo ay meron pong mga ibibigay ng ministry sa inyo ng Panginoon at ito ay maganda na opportunity. No? Kunin niyo yung pagkakataon na yung ministry na ibinigay sa inyo ng Panginoon ay samantalahin nyo. Amen. No? Ito ay gamitin nyo alang-alang sa Panginoon. At pagdating ng judgment seat of Christ, pagharap nyo sa Panginoon, sasabihin ng Panginoon, well done, thou good and faithful servant. Enter thou into the joy of thy Lord. Amen. Dahil ikaw ay nagbigay ng iyong buhay, sinurrender mo ang iyong buhay mo sa Panginoon, at paggamit ka, ma-obtain mo ang crown sa judgment seat of Christ. Amen. Yung incorruptible crown, yung faithfulness mo, ay naging way para matamo mo ang incorruptible crown. Okay? So makita nyo po, dahil meron kang discipline. Yung mga kapatid, hindi, yung mga ganyang mga kapatid na beryls, amethyst, no? Sapphire, emerald, rubies, no? Kita po ninyo, yan po ay binibigay sa mga faithful. Dahil meron silang discipline sa kanilang katawan. Kaya pagka ikaw at ako, disiplinado sa ating katawan, pagharap natin sa Panginoon, bibigyan tayo ng reward dahil meron tayong ginawa sa katawan na ito. Sabi ng Bible, nung 1 Corinthians chapter 6, chapter 3, buksan natin, no? Ito yung nakita ko kanina, nabasa nyo dito. Nakita nyo po, 1 Corinthians chapter 3, verse number 16 to 17. No? Nakita ko po kung paano po ginagamit po yung talatang ito palagi. 1 Corinthians chapter 3 verse number 16, no? Nabanggit ito ni
Pastor You're not zero. Raymond at saka si yung nauna pa, nakalimutan si Pastor. Ha? Pastor Arwin. Okay? So, ito pong nakasulat sa Bible, no? Sabi dito, know ye not that ye are the temple of God? No, templo ng Diyos ang katawan natin. Nung tayo po'y nakakilala sa Panginoon, automatic, ito po ay naging templo ng Diyos yung katawan mo. Halinaw po? And that the Spirit of God dwelleth in you. Amen. No? At ang banal na Espiritu nananahan na sa atin nung tinanggap natin ang Panginoon. At templo na ito ng banal na Espiritu. Tama? Eh, ano sumunod sa verse number 17? If any man defile the temple of God, him shall God destroy. Amen. Pag itong katawan na ito, na dinidwell ng banal na Espiritu, no? Inabuso mo, no? Yung katawan mo, inabuso mo, binaliwala mo yung pagiging templo ng banal na Espiritu na yan, ginawa mo ng mga vices, katulad po nung binigay po ni Pastor Arwin pang mga vices, yung mga bisyo sa katawan, no? Yung alak, no? Yung mga sigarilyo, yung mga droga, ay talagang mamamatay yung katawan mo sa mga vices niyo. Amen. Okay? Yung katawan mo ay templo. Hindi na yan pag-aari natin. Hindi na yan pag-aari mo. You're not zero. Ano sabi ng 1 Corinthians chapter 6 verse 19 to 20? Basahin natin. 1 Corinthians chapter 6, 19 to 20. Talon tayo sa chapter 6 verse 19 to 20. What? Know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost? Binanggit na muli dito. No? Ito yung cross-reference niya eh. Sabi diyan, which is in you, no? Yung body natin ay templo ng banal na Espiritu, kaya kailangan madisiplina ito sapagkat ito'y templo ng banal na Espiritu. Pag walang disiplina yung katawan natin, yung mga vices na napakinggan nyo kanina, lahat ng bisyo na yan, no? Pagka yan ay pinairan mo sa katawan mo, nag-inom ka ng alak, no? Nanigarilyo ka, nagdroga ka, name it, no? Yung templo, yung katawan mo, inabuso mo na. Amen. Unti-unti na pinapatay yung katawan mo ng templo ng banal na Espiritu, ng templo ng Diyos. At wala nang disiplina yung katawan mo, at hindi ka na mag-obtain ng crown pagdating ng judgment seat of Christ. Malinaw po mga kapatid? Hindi ka mag-obtain ng crown sapagkat yung vision na yan, no? Yung mga yung vision na yan, inabuso mo yung katawan mo. Praise. No? Baka meron pa sa inyo nag-iikot ng alak dito. Rejoice. Hindi man kita makita, hindi man kayo makita ng pastor nyo, ang Diyos nakikita kayo. Okay? Baka dito may nang bababae ng lalaki. Umay-may, baka dito, tomboy. Rejoice. No? Babae at lalaki lang nilikha ng Diyos. Okay? Disiplinahin natin yung katawan natin. Hit the mark, sir. Okay? Meron ba dito pupunta sa ABS-CBN? Amen. Alak, babae, sugal, kabaret, beer house, nightclub? ABS-CBN? Ha? Kaya mag-disiplina yung katawan mo, kapatid. Rejoice. Your body is the temple of God. Amen! Ye are not your own, sabi ng verse number. Tingnan niyo po sa verse number 19. No? Sa 20. No, ye not your for ye are with Christ, then glorify God. Okay? Sabi diyan, ye are not your own. Sa verse number 19. Take note. Tingnan niyo po, ye are not your own. Yung katawan mo, nung nakakilala ka sa Panginoon, tinanggap mo ang Panginoon, nanaan ang banal na Espiritu, wala noong ikaw ay tumanggap, yung katawan na yan, hindi na sa'yo! Amen. Hindi na ito sa akin! Ang nagmamayari na ito ang Panginoon! Steward ka na lang! Steward na lang ako! Steward na lang tayo ng Panginoon sa ating
ating katawan. Amen. No? Kaya magkaroon ka ng disiplina sa katawan mo. Magkakaroon ako ng disiplina sa katawan ko. Mission. Magkaroon tayo ng disiplina sa katawan natin. No? Kaya minsan po may nangyayari, ayaw pinapalo ng Panginoon kasi walang disiplina sa katawan Tama. natin. Mission. No? Ang mahirap, kung palo lang. Eh mamaya, ipromote ka na ng Panginoon. Kasi wala disiplina yung katawan, wala kang disiplina sa katawan mo. Mission. Hindi ako nagbibiro, yan ang nangyayari po mga Tama. kapatid. Your body is the temple of God, Right. and we are not your own. No? Mamamatay ka at mamamatay ako. Aharap ka at aharap ako. Aharap tayo sa Panginoon sa judgment seat of Christ. Ano mo kang iharap mo sa Panginoon? Preach. Okay, mga kapatid, wag po nating hayaan na aalis tayo sa Biyernes ng gabi. Nalalabas tayo na wala tayong natutunan dito. Na hindi tayo man lang na-disiplina yung ating sarili. Bali wala ang youth camp na ito kung ikaw ay hindi magpapadisiplina sa Panginoon. Amen. Preach. Pag walang disiplina tayo sa ating mga sarili, walang obtaining crown. Wala kang ma-obtain na crown sa langit. Sayang lang pagpunta natin dito kung wala tayong disiplina. Kung wala tayong tatargetin na, Panginoon, mula ngayon, didisiplinahin ko na yung katawan ko. Tama ang salita mo, tama ang Bible. Maraming mga oras sa buhay ko na sinayang ko ang mga oras, araw sa aking buhay. Itong katawan ko, inabuso ko. Maraming oras na saya sa aking buhay. Ibig na magbasa ko ng Bible, manalangin ako sa Panginoon, maglingkod ako sa Panginoon, pero hindi ko ginawa. Preach. Pero salamat mula sa gabi nito. Salamat sa iyong salita. Salamat sa buhay na salita mo. Ako ay nakundi sa pamamagitan ng Banal na Espiritu. Namusag ka sa akin, Diyos Banal na Espiritu, at mula sa gabi ito, susurrender ko ang aking buhay. Isusuko ang aking buhay. At itong katawan na ito, ay hahandog ko na sa iyo. Ikaw na ang magiging priority ng aking buhay. Mula ngayon, hanggang sa ako ay kunin mo. Kaibigan, kapatid, young people, it's about time. Kailangan po natin, no? Magkaroon tayo ng self-control, discipline, para ma-obtain natin yung crown pagdating ng araw sa judgment seat of Christ. Amen. Okay? And the third point, dito na tayo sa pangatlo. Focus. The focus point. Anong sabi dito mga kapatid? Sa focus point, makikita po natin, no? Isang inahalimbawa sa isang labanan ay ang boxing, katulad ni Manny Pacquiao. Hindi pa pwedeng lumabang ka sa isang labanan na sumusuntok ka lang sa hangin. Ganun din po ang buhay natin bilang Kristiyano. No? Na kung saan ay para lang tayong display sa ating buhay Kristiyano. Walang gamit, walang pagtatalaga. Hindi tayo nagkukumit ng ating mga buhay. Sa gabi ito, kailangan mo i-commit na ang iyong buhay. Because your life is short. Our life is short. Kailan mo ibibigay ang buhay mo kung patay ka na? Hindi mo naman ibibigay, patay ka na. Kaya nalibig It's sa... about time. Now, this night, Amen. young people, samantalahin nyo na yung gabi nito. Una pa lang ito, huwag nang hintayin pang bukas. O sa susunod na araw, para ikaw ay mag-alay na at ibigay ang buhay mo sa Panginoon. It's about time, sa gabi nito, magpasya ka na. Naunahin mo ang Panginoon at surrender mo na ang buhay mo para hindi mahuli ang lahat. Amen. Kailangan natin mga kapatid, no? Obtain the crown. Kailangan po yung tinatawag na focus fight.
kung lalaban ka, oh, lalaban ka sa tama. Lalaban ka na meron ka talagang may tinatarget ka sa yung ginagawang laban. Amen. Hindi yung lalaban ka lang tapos susuko ka. Maraming lumalaban pero madaling mag-give up. Good. Don't you turn! Don't give up! Amen. Don't give up! Sabi ng awitin, don't give up! Jesus is coming. Malapit na dumating ang Panginoon. Mag-give up ka pa. No? Isa kasi, tayo ay tinitira ng mga nakikita natin sa mga Facebook account natin, sa mga radio, no? Na naririnig natin, sa mga television na nakikita natin. Binibigyan tayo nito ng mga tinatawag na discouragement. No? Binibigyan tayo nito ng mga pag-aalala, worry, o panic, anxiety, David, mga negative. Pero maganda nito, yung salita ng Panginoon, magbibigay sa iyo ng lakas para magpatuloy sa pagtakbo para sa Panginoon. Kailangan natin tumakbo na hindi tayo at kailangan natin lumaban kung saan lalaban tayo para sa Panginoon. No? Lalaban ka, hindi ka tatakbo. Alala ko may isa po kwento. Merong siga, naghamon. O sino tabang? Lumabas! May lumabas. Yung matabang na nagsalita, nasabi, o sino tabang? Lumabas! May lumabas. O sige, dalawa na tayo. Yung pala, gusto lang pa naman magkaroon ng kasama na matapang pa. Dalawa na raw sila. Oh? Minsan po, yung tapang, hindi po talaga totoong matapang. Nagkatatapang-tapangan lang tayo minsan. Kaya natin, malakas na tayo, pero mahina pa na tayo. Ang nagpapalakas lang sa atin, ang ating Panginoon. Itong salita niya, nagpapalakas sa iyo. At pagka naglilingkod ka sa Panginoon, yan ang nagpapalakas sa iyo para magpatuloy sa Panginoon. Kailangan natin mga kapatid, no? Kailangan natin lumaban. Hindi tayo dapat huminto sa pakikipaglaban sa takbo ng buhay natin. May problema man tayo, mahal ang bilihin, mahal ang mga krudo, mahal lahat, no? Pero salamat, may nagmamahal naman sa iyo. Amen. Maraming mahal, pero salamat, may pinaka nagmamahal sa iyo, Panginoon. Amen. Panginoon natin. Nakapunta nga tayo dito eh. Kahit mahal ang ano eh. Bakit? May nagmamahal sa iyo na nag-provide ng pangangailangan mo. No? Salamat sa Panginoon. Binigyan tayo ng mga pangangailangan natin. Nagsama-sama tayo dito. Dahil ang Diyos natin, mayaman, hindi pulubi. Hindi siya mahirap. Mayaman ang Panginoon. Kailan ka ba ginutom ng Panginoon? Never, sir. Ha? Kailan ba tayo ginutom ng Panginoon para sabihin natin hindi niya kaya i-provide yung lahat ng pangangailangan natin? Fight the good fight of faith, mga kapatid. Focus the fight! And the last, dito tayo sa verse 27. Amen. Amen. Gising. Yung last na ito, meron subpoint. 5. Amen. I'm just joking. Pero ito po ang pinaka, ano natin, 27. Discipline, personal discipline. No? Kita po natin. Sabi dyan, but I keep under my body and bring it to subjection. Nagkaroon ka ng pagpapasako. Subjection. Nagpapasako ka ba sa Diyos? Amen. Nagpapasako ka ba sa pastor mo? Amen, Brother Boy. Hello? Amen, Brother Boy. Sino dito? Yung totoo, nagpapasakop sa Panginoon sa pastor niya. Pero dito, meron kasi Kristyano hindi na nagpapasakop sa Diyos, sa pastor na binigay ng Panginoon Diyos. Kailangan pasakop ka sa binigay ng Diyos na pastor sa iyo. Christian. No? Hindi naman mo siya dino-Diyos, yung pastor. Siya po ay nire-respeto, minamahal, ipinapanalangin. At nagpapasakop ka sa Kanya dahil binigay siya para sa iyo. Amen. No? Kasi meron ka ng disiplina sa iyong buhay Kristiyano. No? Personal discipline. Kasi Right. minsan wala na po tayong disiplina sa ating
sarili, nawawala na yung ating respeto sa ating leader. Sa church leader natin, sa mga leader ng church na pinangunahan minsan ng mga katulad niya, mayroong tinatawag na youth leader. Pag mayroong youth leader na nangunguna sa iyo, bigyan mo na ang respeto. No? Amen, Jocelyn. Bigyan mo ng respeto yung leader na binigay ng Panginoon sa iyo. No, yung mga namumuno dito, sundin naman natin. No? Baka yung oras, sinabi nila, sundin natin yung oras. No? Halimbawa, ikaw maging leader. Sinabi niyo po ito. Paano ka susundin kung ikaw mismo hindi ka sumusunod? Kailangan may personal discipline din. No? Kailangan po natin yung mga kapatid. To obtain your crown, kailangan meron tayong ganyan. Attitude, mga kapatid. Amen. Yung character natin, ayusin natin. No? Nangyayari po, minsan po tayo po ay naiisahan ng kalaban. At tatawanan ka ba ng kalaban mo? Sasabihin sa iyo, talunan ka. Hindi ka na sinusunod ng mga ng mga miyembro mo. Richard. Hindi ka na sumusunod sa leader mo. Hindi ka na sumusunod sa pastor mo. Mahirap po yun. No? Kailangan po mayroong pagsunod. Kasi isang araw, ikaw yung magiging leader. At susunod din sa'yo. Pagka ikaw yung sumunod sa sinusundan mo. Sa iyong leader. No, kailangan po natin may personal discipline. Ano po ang sabi sa 27? Basahin po natin. Sabi po diyan sa 27, no? Basahin po po. Sa 1 Corinthians chapter 9. Sabi po diyan, no? Ayan, no? Okay. Verse number 27, but I keep under my body and bring it to subjection, lest that by any means, when I have preached to the others, I myself should be cast away. So makita po natin yung ating katawan ay maging servant. No? Alam niyo po ba kaya nga si Paul, doon pa na sa verse 19, naging servant na siya. Free siya. Pansinin niyo po, atras tayo ng konti sa verse 19 na ating binasa. 1 Corinthians chapter 9, verse 19. Anong ginawa po ni Paul dito sa verse 19? For though I be free, tingnan niyo po, si Paul free from all men. Physically, spiritually, siya po ay free. No? Sabi niya, yet have I made myself servant. Naging alipin po siya, naging slave po siya. No? Na kahit meron siyang rights, na meron siyang karapatan, pero nagpakababa siya. So nakikita niyo po yung humbleness ni Paul dito, that I might gain the more. Ano yung ibig sabihin na gain the more? Magkaroon ng pamumunga yung kanyang ginagawa. No? Na kahit na sino ang kanyang kaharap, no? Mataas man ang posisyon, mababa man ang posisyon, o kilala yung pangalan niya, o hindi kilala, pero gusto niyang madala sa Panginoon yung tao. Mag-gain the more. Ano yung alam niyo po yung gain? Fruit. Bunga. Nagkakaroon ng pamumunga yung kanyang ginagawa. Adjustable siya. Ay, ito lang gusto kong katabi. I-sister. Eh yung isa, hindi mo na i-fellowship. Minsan po may mga ganito nangyayari sa ibang church, no? Minsan kayo-kayo na lang. Mali po yun. Amen. Yung meron kang bisita, hindi mo malang pinipellowship. Dapat tabihan mo yung bisita mo. Hello sis. Hello. Ano pangalan mo? Entertain mo. Siguro alam niyo po, kahit sa mga Hudyo, sa mga Griego, nag-aayos siya. Hindi po siya nagmamata. Ay, dito mayaman to. Dito ako kay brother dyan, mayaman to. Richard. Dito, maraming opya to. Dito, madalas ito yung bibig ng opya. Dito ko palagi. Ganun ba dapat? Kahit
ano kaya, pangalan mo kapatid? Joma, dito ako. Gusto ko siya makapelosip. Hindi yung pagkaan lang, si dyan ang kakausapin mo, entertain mo, no? Siya lang parang i-fellowship mo. Yung iba, fellowship mo rin. Yun ang ibig sabihin, gain the more. Magkaroon ka ng pamunga doon sa ibang tao, mailigtas mo sila, madala mo sila saan? Sa gawain ng Panginoon para hindi lang yung iba. Kaya nga po, Hudyo, pati sa mga Gentiles, ay nagkaroon po siya ng pagsisikap, madala yung tao sa Panginoon. Eh, kung sabi ng Bible, basahin po natin. Okay, and then, dito po sa baba, ano po ang sabi na sa baba? Okay, another, sa verse 22, then, sabi niya, no, and unto the Jews, I became a Jew. No? Hudyo siya, at siya po ay naging, yung kanyang kilos, yung kanyang ginagawa ay sa mga Hudyo, that I may gain the Jew. Para maabot nila yung mga Hudyo, no? To them that are under the law, as under the law, that I might gain them that under the law. No? To them that are without law, ito yung mga Gentiles, as without law, being not without law to God, but under law to Christ, that I might gain them that are without law. So, adjustable siya. Hindi siya namimili. No? Isa sa Kristiyano, namimili ng kakaibiganin. Tandaan niyo po, Kristiyano ka, ha? Amen. Huwag kang mamili. Ganun ba Kristiyano tunay? Ay, pangit naman niya, dito ako sa maganda. Ay, may pera siya, dito ako sa maraming pera. Ay, ito nga, mapapakinabangan to, dito ako. Ay, paano yung iba? Ha? Adjustable tayo dapat. No? Disiplinado ka ba? Disiplinahan natin karoon na ito sa tama, hindi sa mali. Amen. Okay, mga kapatid. Yan po ang sabi ng Bible, mga kapatid. Okay, dito na tayo mga kapatid sa ating nga pong 22. To the weak became as weak, that I might gain the weak. Tingnan niyo po, kung mahina yung kanya nga pong nakakasalamuha, ganun din siya. Adjustable siya. Kung pulubi yung kanyang kaharap, magpapakababa siya. No? Hindi siya magiging mayabang. Kasi meron siyang pinag-aralan si Paul eh. Ang mataas sa kanyang pinag-aralan, pero yung kanyang nakakasalamuha, mababa, nagpapakababa siya. Adjustable siya sa buhay. Para mawin niya yung tao sa Panginoon. O madala niya ito na maglilingkod sa Panginoon. Hindi yung kayo na lang. Katabi mo. Yan at baka mamaya hanggang sa matapos, yan pa rin ang katabi mo. Dapat nagkaroon kayo ng kaya alam niyo po nagkaroon kayo ng grupo? Bakit ano ba ang purpose ng magkaroon kayo ng grupo? Magkaroon kayo ng mga fellowship at magkaroon kayo ng makilala niyo ang isa't isa. No? Pagka lumabas kayo, makikita pa rin kayo sa ibang lugar, makikita kayo, no? At ano mangyayari? Magpapalakasan kayo, mag-encourage kayo sa isa't isa. At yan ang naging epekto na maganda para sa inyo dito. Amen. No? Malaking bagay po yun na ginawa ni Paul. And dito po sa verse number 23, and this I do for the gospel. Ginagawa po niyo kanino? Dahil sa salita ng Panginoon. Amen. Dahil sa Panginoon mo ginagawa, hindi sa iyong pansarili. Ginagawa mo yan sa Panginoon at sa kanyang salita. For the gospel's sake. No? Kaya, ikaw at ako, mga kapatid, huwag tayo maging no? Para bang inilalayo natin yung sarili natin sa ibang mga Kristiyano. Pag meron kang hindi masyadong tahimik, sabi mo, i-fellowship mo. Di mo alam, yan ang gagamitin sa'yo. No? At yan magiging close mo pa, bandang ulit. Yan pa ang hindi ilalayo sa'yo. Yan pa magiging tutulong sa'yo. Hintay mo. Experience na ba yan? Yan po si Paul, mga kapatid. And the last, dito na po tayo sa ating conclusion. No? The Christian life requires a no pain, no gain. Amen. Christian life. No? No pain, no gain attitude.
kung hindi ka maghihirap, walang bunga. Amen. Kailangan meron kang paghihirap, magkakaroon ka ng bunga. Ha? Tingnan niyo po, pagka ikaw ay nag-akin ng kaluluwa, nagdala ka ng kaibigan mo, ng loved ones mo, nakakilala niyo sa Panginoon, yan ay bunga mo sa Panginoon. Reward mo yun sa langit. Kaya malaking bagay, nagdala ka sa Panginoon. Alam niyo po, ako ay bunga ng dinala ko ng classmate ko sa church. Nakakilala ako at siya po ay ginamit. Pangalan niya, Lea Brunyosa. No? Hindi na, I think, alam niya yung pastor ko. Kaya pag kami nakikita, pinukuha po siya dahil kasi bunga niya ako, nandito sa Panginoon. How about you? Sino nandito sa inyo? Eh, dinala ka ba sa Panginoon? So, it's about time. Sa gabi nito, surrender mo ng buhay mo. Bigay mo na ang iyong sarili. Your body is the temple of the Holy Ghost and ye are not your own. Amen. No? Therefore, glorify God in your body. So, kailangan po mga kapatid, sabi po dyan, no gain, no pain, no gain attitude. We train not to earn salvation, but because we are saved, aiming for the ultimate prize, yes, obtaining your crown. Amen. Pleasing Christ and receive the eternal reward. Kailangan luwalhatin natin ang Panginoon sa ating buhay. Sa lahat ng ating mga ginagawa, iniisip at sinasalita. Amen. Alam niyo po, isa pa sa mga dapat natin gawin sa iyo, especially young people, lumuhod ka sa Panginoon sa gabi nito. Magkaroon ka ng disiplina sa iyong tuhod. Yung tuhod na yan, kung bakit ka may tuhod, ay para disiplinahin mo na lumuhod sa old-fashioned altar. Yung tuhod na yan, young people, binigyan ka ng tuhod ng Panginoon, may purpose yung tuhod na yan. Ilapit mo sa old-fashioned altar dahil yan ang mabibigay sa'yo ng disiplina para manalangin sa Panginoon at titigin ka ng Panginoon. Kailangan po, kayo po ay, kailangan ng Panginoon, magpasya ka sa gabi nito. At kayo po ay hinihin ko pong magsitayo at yumuko. Kayo po ay manalangin. Habang kayo po ay nakatayo at yumuyuko, ikaw, kapatid, young people, it's about time. Ngayong gabi ito, magpasya ka, magkaroon ng disiplina ang iyong katawan. Yang tuhod mo, iandog mo sa Panginoon, huwag ka na dalawang isip pa. Sayang ang oras, ang panahon, ang araw, lumilipas. Kung hindi yan iluluhod, kailan mo pa iluluhod? Kung patay ka na hindi mo yan iluluhod. Ngayong ikaw ay buhay, sa about time, iluhod mo yan. Lumapit ka sa old-fashioned altar dito sa harapan. Huwag kang mahiya. Hindi ka nga kinakaya ng Panginoon eh. Bakit mo siya kinakaya? No? Anong purpose ng tuhod na yan kung hindi mo ilalakad dito at itluluhod sa Panginoon? No? Kaya kailangan mo magkaroon ka ng disiplina. Yan ang mag-o-obtain ng iyong crown sa langit. Disiplina natin sa ating mga sarili. Temperate, sabi ng Bible, kapatid. Magkaroon ng temperate in all things. Sa lahat ng bagay, magkaroon ng disiplina ang ating katawan. At siguradong magkakaroon ka ng crown sa langit, sa judgment seat of Christ. Salamat po. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos sa mga banal na nasa langit. Salamat po sa mga kabataang ito na lumapit sa iyong luklukan ng iyong awa, sa iyong luklukan ng iyong grasya. Salamat po, Panginoon, sila po ay nagkaroon ng disiplina sa kanilang sarili. At maaaring ang iba dito, o lahat sila, ay mag-aalay ng kanilang buhay, Panginoon. Hindi ko alam po ang kanilang mga puso, pero alam po ninyo, batin niyo po ang kanilang buhay, ang puso nila, na sila po ay merong nais sabihin po mula sa kanilang puso. At ikaw ang nakakaalam, Panginoon. Tulungan niyo po sila, Panginoon, na iaalay ang kanilang buhay. Ito ang maging turning point sa gabi ito, ng unang gabi
ng aming youth camp, Panginoon, ay meron na po silang gagawin, Panginoon, na kanila nga pong ang sarili nila ay tatagubili nila mula ngayon hanggang sa kanila nga pong pag-uwi. Dala-dala po nila ito. Salamat po, Panginoon, sa mensahe mo, sa iyong salita na buhay na nangusap sa kanilang mga puso. Salamat po, Diyos Banal na Espiritu. Salamat po sa mga pastor na nakasama ko po dito, na ginamit niyo po, Panginoon, para hubugin ang mga young people na ito. Salamat po, Panginoon, sa mga nag-host. Salamat po sa mga nag-participate. Salamat po sa mga partnership, Panginoon. Salamat po, higit sa inyo. Kayo po ang kumikilos, Panginoon, sa buhay po ng bawat isa po sa amin. Salamat po. At binabalik po namin ang lahat ng ito. At pupuri, nagpapasalamat sa tanging pangalan ng Jesus. Amen. Amen. Thank you. Salamat po mga kapatid. I hope and pray meron po kayong